Isa nga mapagpalang umaga po mga kabakyard, mga kabukid. Yan, welcome po muli sa ating channel. Today's vlog po ay mag-harvest pa tayo ng talong. Ayan, dahil may mga order po tayo mga kabukid na mga pang torta. So yan, magang maga po tayong namitas at andyan na po yung ating buting may bahay, ang ating partner. Maaga po siyang namitas mga kabukid. So day 6 na rin po yung ating biik. So mamaya pasyalan po natin yung ating mga biik mga kabukid. Pagkatapos po nating mamitas ng gulay. So bago ang lahat, yan, intro muna tayo mga kabukid, mga kabakyard. Yan, nakaisang timba na po mga kabukid yung ating partner. Ayan, sipag-sipag talaga mamitas yan mga kabukid. Ito mga kabukid, matagal na po itong talong natin na ito, pero kung mamunga talagang marami pa rin. Ganda talagang itanim yung talong mga kabukid. Isa na sa pinakamagandang itanim yung talong dahil yan, unang-una matagal po yung buhay po ng talong. At siyempre pangmasa rin po yung lasa yung talong natin. Basta yung depende po sa talong mga kabukid. Dapat yung magandang talong, magandang klaseng variety yung itatanim nating talong, yung gaya nito mga kabukid, yung Calixto. Yan, F1 yan mga kabukid. Huwag po tayong magtatanim ng mga second generation dahil unang-una talagang hindi po natin makukuha yung quality ng bunga. At siyempre hindi na niya makukuha yung tamang sukat. Ayan, yung tamang pamumunga ng gaya nito mga kabukid. Halos parang kada sanga may mga bunga talaga. May mga bawat dahon may bulaklak. Ayan. So napakaganda po yung talong na itatanim natin mga kabukid. Matagal na ito mga kabukid pero ang gaganda pa rin ng bunga. Basta ma-maintain lang natin yung pagpapakain sa kanila ng abono. Ayan. Siyempre samahan natin ng hindi lang yung dapat mixing organic at saka inorganic para mas lalong malusog yung ating mga tanim na talong mga kabukid. Itong puno na ito mga kabukid ay 34 na puno lamang pero na-harvestan natin ito kada mag-harvest po tayo ng kung minsan ayan higit 2 timba. Pinakamababa na po yung 2 timba. So parang higit 10 kilo. Ayan. Pinakamababa na yung 8 kilo. Pero yun yung mga kabukid andyan na sa taas. Andyan na sa taas yung dulo ng talong natin. Halos pang ano na yata. Hindi pa ako magkakamali dyan. Halos kulang-kulang 6 foot na yung taas. Ayan, dahil yung balag po natin, ayan ang taas niyan pero halos abot na. Napakalaking puno na po yung ating talong.
parang walang bunga mga kabukid, pero pagka talagang tinaas mo yung sanga, andyan yung mga bunga, nakatago lamang mga kabukid. Oh, ayan, puno na naman po yung isang timba, pangalawang timba na yan mga kabukid. So, ang ganda, oh, ang ganda, pang torta talaga. Ito. Ayan mga kabukid, dalawang timba na. So tama na, doon muna tayo sa kabila ulit, doon sa bandang ibaba mga kabukid. Yung pang torta lang ang pipitasin natin dito ulit mga kabukid. Dahil baka mamaya sobra po yung order, talagang bagay, marami pa rin bibili diyan pagka talagang ipapasyal mga kabukid. Kaya lang yung order muna dahil sasamantalahin natin mamaya yung pagkakataong ganitong panahon mga kabukid, yung hindi po mainit, at mamaya magtatanim po tayo siguro. Lilinisan natin yung pagtatamnan natin ng kalabasa at ampalaya dahil nabibitin tayo sa supply ng ampalaya, dahil yung ampalaya talaga ang mabenta mga kabukid. At siyempre yung kalabasa, matagal na po tayong walang kalabasa, hinahanap-hanap pa rin, at magtatanim ulit po tayo ng sitaw. Ayan mga kabukid, dahil lang magandang magtanim ngayon mga kabukid dahil napakamahal po ng gulay ngayon. Sabi nga nila, mas maganda pa nga magkarne kaysa maggulay na. Ayan. Abot na rin po dito yung mga manok natin mga kabukid. Ayun, andyan sila. So ito na mga kabukid, tatlong timba na. Ayan, ay di-deliver muna natin para dahil maaga daw pong magtinda yung umorder. So mamaya balik po tayo dito at diretso harvest pa tayo pagka may order pa na iba. At yan, update po tayo mamaya sa ating mga biik, mga kabukid, mga kabakyard. So ayan. Bijek man diesel. Ito na. Oh. Oh, kumpleto kumpleto gulay. Ten, resi ko na di ka gudwa. 15 kilos. Kinsay? Kinsay? Wen, baka nakanyak natin yun. Kasi yun ka nakagaya mga ulan. So, pagkalang ng mga So ayan mga kabakyard, na-deliver na po natin at pauwi na po tayo. Ito, ganda pa ng tubig ng irrigation canal dito. Yan. So bali yung bumili din pala sa atin is yung ipag ko, mga
kabakyard. Ipag ko din pala. Itong dalaga itong partner natin, di sinasabi. Yan, kapatid ko po mismo yung andyan mga kabakyard. Day 6 na po ang ating mga biik mga kabakyard, at ito talagang sarap tulog pa rin sila mga kabakyard. Yan, naghahagis na tayo ng pagkain po nila, pero wala pa rin, hindi sila magising. Ayan, oh. Yan, gigisingin natin sila. Yan. Oh, wala. Talagang busog na busog talaga sila mga kabakyard. Dahil yan, sabi ko nga pagka ganyang kukunti po yung biik po ng ating mama pig, talagang sagana yan sa gatas. So kahit ganyan mga kabakyard, huwag po nating pilitin na kumain. Although yung iba kahapon mga kabakyard ay talagang tumitikim-tikim na. Talagang busog na busog talaga sila mga kabakyard, oh. Sarap ng tulog. Yung mama pig na lang ang kumakain. Basta ganyan lang mga kabakyard, tuloy-tuloy pa rin natin yung pagbibigay ng booster feeds po nila hanggang sa talagang laro-laruin yan. Gaya kahapon na talagang may mga tumitikim na. Yan, lalo na pagkatanghali kasi yun yung oras ng kanilang paglalaro. Pagka ganitong umagang-umaga kasi mga kabakyard, talagang yan, busog na busog pa yan dahil nakababad yan sa dede magdamag. Kakain at kakain din yung mga yan mga kabakyard. Day 6 na ang ating mga biik mga kabakyard, at ganyan pa rin. Hindi pa sila talagang tikim-tikim pa lang. So yung mama pig ang mabubusog. Pero ano lang yan, kunti-kunti lang yan, pang amoy-amoy pa lang natin sa kanila mga kabakyard, para lang nang sa ganun ay unti-unti talagang kakain din ang mga yan. So yung ating mga biik mga kabakyard ay andyan yung powder na ipapainom natin sa kanila pagdating po ng 10 days. So ayan, nag-a-advance na po tayo, and then yung mga ipapakita po natin yan sa 10 days. Diretso kapon na po tayo, papakita po natin yung mga powder na ipapainom po natin sa kanila, at syempre ayan, mag-i-inject na rin po tayo ng vitamins pagdating po ng 10 araw. Ayan, advance na po yung ating programa mga kabakyard. So ayan, siguro nasundan nyo na rin po mga kabakyard yung mga lalo na po yung ating subscriber na yan nag-request dahil talaga na gusto niyang pasukin yung pagbababoy. Ayan. At kahapon nga po mga kabakyard, gusto ko lang i-share na yung presyo ng baboy pala ay talagang bumalik. Yung pasintabi po sa mga buyer na barat po dahil lang talagang may mga inilalabas na po ng mga sangguniang bayan. Bawat bayan po na yung mga presyo po talaga ng ating mga baboy ay talagang mahal pala. May mga bracket pero napakaganda po yung bracket. So para po sa ating mga magbababoy, talagang wag po kayong mawawalan po ng pag-asa. Dahil yung mga buyer lang talaga ang nagpapababa ng presyo ng ating mga baboy. Ayan, may mga katibayan na po tayo na talagang mahal talaga yung baboy. Kasi nga yung karne, lagi ko pong sinasabi, yung karne hindi po bumababa, pero yung live weight bumababa. So ayan, kahapon pinasahan po tayo ng mga listahan.
tungkol po sa update ng presyo ng live weight at saka mga presyo ng karne sa mga palengke. Yung dati po nating technician, ayan, shout out po sa iyo, Sir Gerald Abad. Ayan po yung masugid po nating technician dati sa ating munting baboyan from Pigrolac. Ayan. Ingat ka lagi sir sa iyong araw-araw na ginagawa tungkol sa iyong trabaho na ayan, technician po sa Pigrolac about sa mga baboy. Ayan, nagsusumpit at kung ano pa, ayan, basta service po nila ay sa lahat po ng mga alaga po nating hayop. So ayan, shout out sa iyo Sir Gerald Abad. Thank you so much sa mga info mo. At siyempre, ayan, nailipat na kasi siya mga kabakyard sa Quirino Province. Doon na po kasi ang area niya, kaya ayan, malayo na siya sa atin dito sa Isabela, kaya ayan, nag-recommend siya ng iba nating technician. Ayan. So, salamat sa inyo mga kabakyard sir. Ayan. From Pigrolac. Ayan. Kasi solid Pigrolac nga po tayo mga kabakyard. So, ayan na. Mga technician po natin dyan sa Pigrolac, napakabait po ang mga yan. Sila po yung mga nag-guide sa atin kung may mga problema po tayo dito sa ating munting babuyan. Ayan po yung talagang trabaho po nila, ang maglingkod sa ating munting o sa ating mga alagang hayop. So ito na yung mga makukulit nating mga alaga, mga kabakyard, yung mga manok andyan na. Ayan, nakapaligid na naman po sila dito sa ating kulungan. Ayan, mga super kulit. Kinakain po nila yung mga tumatalsik dyan na feeds sa gilid po ng ating mga pinagkakainan po natin mga baboy. Ayan, tagalinis. Tagalinis po sila mga kabakyard ng mga kalat. So ayan mga kabakyard, once again, thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat and God bless you all mga kabakyard, mga kabukid. Thank you so much for watching.